Kapag sinabing Toyota Corolla Altis, ano yung tatlong bagay na pumapasok sa isip nyo? Kung ako ang tatanungin, ito yung top 3 ko. Number 1, family car. So, this is a 2016 acquired Toyota Corolla Altis 1.6G na has been with our family for the past 7 years na. It gives the family a vehicle to move from point A to point B with relative comfort and syempre hindi ganun kataas yung operating cost. Number 2, best-selling nameplate or vehicle sa buong mundo. Hindi dahil sa Altis yun na pangalan, yun ay dahil sa kanyang Corolla badge. So para sa mga hindi nakaalam, ang Corolla ang number 1 best-selling nameplate sa buong mundo. Even sa North America, ito ang palaging mga nire-recommend for new buyers kasi hindi siya ganun kataas ang operating cost plus hindi rin ganun kamahal at sobrang dependable niya. Pero sa side note, hindi ganun kabenta tong Corolla sa Pilipinas na i-discuss natin later. Pero ang quick answer doon ay mas mabenta kasi talaga ang mga Vios. Then, number 3, but certainly not the least, dahil ito ay gawang Toyota, I associate this vehicle with quality, dependability, and reliability. So, pagsamahin ko na siguro yung number 1 and number 2 together with number 3, hindi naman siya magiging good family car, hindi naman siya magiging best-selling vehicle or best-selling nameplate sa mundo kung hindi siya gawa with quality, and hindi siya ganun ka-dependable and reliable. Sino ba naman ang gustong gumising ng isang araw at kailangang ipaayos yung sasakyan para lang magamit niya to? So at least for my top 3, yun yung akin. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post one video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. So to start off, what makes this a good family car? Para ma-explain ko ng maayos, dadaling ko kayo sa backseat. So, this is a true 5-seater. So, you have the driver and the passenger seat sa harap and the passengers dito sa likod. This is a true 5-seater. What do I mean? True 5-seater kasi yung iba like the Vios, the Yaris, even the competition nila, yung backseat nila is good for 3, yes, pero 3 people cannot sit comfortably there, at least for long rides. For city driving, sige, okay yun, pero for long rides, iba pa rin ang lapad at laki na nakuha sa Corolla Altis. Let me explain further. So, sa simula, if you are starting a family, hindi mo masyado ma-appreciate pa itong backseat kasi usually nasa harap naman yung driver and hindi niya napapansin kung ano nangyari sa likod. Pero as time goes by, yung mga bata lumalaki, lumalapad physically. So merong perception na lumiliit yung sasakyan. And as time goes by, pag lumaki nga sila, magkakaroon ng perception na maliit yung sasakyan. Pero right now, this is my driving position. I am standing at 5'9" or 5'9 and a half on a good day. Makita nyo naman, ample pa rin yung legroom and knee room. Even yung at least sa height ko na to, medyo naramdaman ko tumatama yung ulo ko pero okay pa rin naman siya. Similar sa Vios, hindi siya ganun kataas talaga kaya medyo hindi ganun kataas talaga yung headroom ko. Pero at the very least, yung mga bata kahit lumalaki na sila, magiging kasya pa rin sila rito. Plus, kung dalawa lang naman ng pasahero sa likod, unlike the Vios, at least yung 2015 or 2016 model na Gen 3, meron itong cup holders. Meron to, at yung Vios, wala. For the second in my list,
why does this and what does makes this, tama ba yung English ko? What makes this the best-selling vehicle or nameplate in the world? Well, two things. Number one, ample kasi yung kanyang trunk space. And yes, may trunk siya, hindi siya hatchback. Although, yung ibang bansa merong hatchback version nito. The hatchback version is mas maporma, di hamak talaga. Pero, if you ask me, the trunk still gives us the practicality and option kung gusto nating magkarga ng mga gamit na ayaw nating maamoy dun sa loob. So that's the first one, practicality in terms of trunk space. And secondly, dahil sa sinabi ko na ito ay true 5-seater, yung second thing na makes it very practical and maybe efficient then is because of the engine. So as I have mentioned, this is 1.6G and ito ay dual VVTi na since 2016 or early on this generation na Gen 11 dual VVTi na to. This 1.6G, kung ikukumpara mo sa makina ng Vios na 1.5 or 1.3, parang konti lang naman yung pagkakala. Iba nila, di ba? Pero the numbers will say otherwise. And also, yung drive feel, drive dynamics, ibang-iba siya compared sa Vios. Bakit? Well, number one, since there's no replacement for displacement, mas malaki ng 0.1 to 0.3 na displacement yung kanyang makina, mas malakas siya both in power and torque. So, what does translate? In city driving, yes, I will admit, hindi siya ganun katipid talaga kumpara sa Vios. And that's one point sa Vios talaga, sobrang tipid ng Vios compared sa Altis. Pero in terms of highway driving, yung 100 kilometers per hour na tinatakbo ko sa Vios, ramdam na ramdam ko na medyo nag-e-effort na yung makina ng Vios. And even yung body ng Vios, hindi siya ganun kakomportable compared sa Altis. So that's one. Plus, dahil nga ito ay Corolla, hindi ko rin naintindihan kung ba't ganun, pero nung na-appreciate, nung naranasan ko siya, na-appreciate ko specifically yung kanya NVH. Yung 100 kilometers per hour or even 80 kilometers per hour on a Vios, nararamdaman ko na yun nga, medyo hirap na yung makina. Hindi naman hirap, pero nag-e-effort na siya. And naririnig ko na yung outside noise. Unlike sa Altis, 100 kilometers per hour, kung hindi ako tumingin ng speedometer, hindi ko alam na 100 na pala yung tinatakbo ko. Ganon siya katahimik, ganon siya ka-powerful, and parang wala lang. Ganon siya, might I say, powerful compared talaga sa Vios. And comfortable, if I may add. At dahil na-touch on ko na rin yung comfort na part, siguro I think that's part because of the bigger wheels. And siguro more than the bigger wheels, yung kanyang suspension. Di hamak na mas maganda ang suspension ng mga Corolla instead compared sa Vios. And it doesn't really hurt na gustong gusto ko tong gantong rim ng Altis. Yung ngayon, I think nagiging two-tones na ang Vios. I think yung ibang Altis, yung mga bagong Altis, two-tones na rin siya. Pero mas gusto ko pa rin kasi yung parang solid na kulay or build ng gantong gulong. Sa harap naka-disc brake siya, pero I think sa likod naka-drum brake lang to, similar sa other na mga sakyan. Yes, naka-drum brake lang siya, pero still for whatever reason mas comfortable talaga ang ride ng Altis for some reasons na hindi ko kayang explain, pero trust me when I say iba pa rin talaga ang comfort because of the NVH, because of the power, because of the driving dynamics ng overall platform ng Corolla. Now, for the third point, dahil gawang Toyota, I really associate this car with quality because of this badge. Well, not just because of this badge, pero even the lights are all stock. Yes, halogen pa tong mga to, and what do you expect? 2016 kasi yun, nung panahon na yun. Pero lahat ng ilaw na nakita nyo at sa labas, hindi pa napalitan yan. All stock pa yan. Plus, yung mga hindi consumables, yung gulong tsaka brake, syempre, consumables yun, pinapalitan yun. Yung battery sa loob ng makina, napalitan yun. Pero, yung suspension nito, I just checked. Pinakasa ko to last time, a couple of days ago.
okay pa daw ang suspension nito, and knowing na hindi pa siya napapalitan for 7 years, it's a very good sign for me. Pero I think it's because more of the how it is being used, but still, kung maayos ka naman gumamit, maayos ka magpa-maintain, the badge and the car will take care of you. Additional point pa nga pala regarding sa quality. So, well, these are leather seats na additional na lang, pero what I want to show you is yung interior niya. So number 1, it's 34 degrees outside, and yung temperature na meron akong nakaset ngayon sa sasakyan is 25, and the aircon is still okay naman, pero may regular cleaning to, kaya I think yun yung isang factor, pero wala pang problema to sa aircon system niya. Then all the buttons na mga pindot mo or kayang pihitin are all still working even after 7 years na kanyang pag-exist sa mundong to. All of these buttons here, both sa radio and sa aircon, are still okay. Yung mga knobs dito, okay pa rin sila. Yung mga window, okay pa rin. Ang masabi ko rin, unlike sa Vios na nakita ko na nag-fade yung mga kulay at pintura dito sa mga buttons, dito sa Altis, okay naman siya. Hindi pa ganun kalala. Hindi pa nag-feed. Although, I may add, hindi kasi ganun pa rin kataas ang odometer reading nito. Pero, I think for 7 years, that's saying still about the quality and reliability nito. Now, having said all that, bakit nga ba hindi ito ang number 1 best-selling vehicle dito sa Pilipinas? Pero gaya ng sabi ko kanina, ang sagot dun, it's because of the Vios. So, number 1, siguro, is yung kanilang price point. So, at the time na binili ko yung Vios ng 2015, this was around 930,000 Philippine peso, 1.6G na Altis. Then, yung Vios nun, so, yung 930,000, yun yung pinaka-base na, or pinakamura na Altis na mabibili mo nung panahon na yun. Samantalang yung Vios na G is 850,000. Then meron pang lower variants na E. I think it was 770 or 780,000. So at those price points, and mas marami kasing options ang Vios, that makes the Vios a more competitive vehicle for us Filipinos. So that's number 1, the price. Then another thing siguro, together with the price, yes, you will be losing some features na meron dito sa Altis na obviously magiging wala sa Vios. Less comfort, less ride quality, less performance siguro. Pero yung mga yun kasi, yun yung mga bagay na I think tayong mga Pilipino willing tayong i-sacrifice for those kind of money. Plus, mas mura kasi ang Vios talaga in terms of entry price, yung pag binili mo siya initially, and yung kanyang maintenance. Lalo na at medyo budget conscious talaga mga Pilipino, hindi ganun kadali kumita ng pera sa bansa natin ngayon, or hindi ganun kadali kumita ng pera, period. So, together with the starting price siguro, yung kinocompensate kasi na refinement kumbaga ng Altis na wala sa Vios, we Filipinos is okay to accept that as long as we have that same quality, reliability, and dependability na makuha natin from a Toyota. Number 3 siguro, last but certainly not the least, is yung features or yung no setting apart siya sa features ng Vios. So I had, past tense had a Vios, and yung 2015 na G, meron siyang touchscreen, samantalang dito sa Altis, siya ay traditional button na dipindot pa rin. So that's one, hindi niya ma-separate talaga yung hindi ma-justify yung increase in price point sa features na makuha. And even sa side mirrors, yes, this is power adjust, but it's not power folding na meron ng Vios, at least yung G ng Vios ng panahon yan. So I think yung Vios and Altis today, medyo magkalayo pa rin yung kanilang price points. Obviously, mas mahal ang Altis pa rin because of the refinements and whatever. Pero yung maliit na bagay na nakita sa Altis,
I think the Filipino buyers are okay na hindi makuha yun kasi at the end of the day, budget conscious nga, then yung features hindi naman sila ganun nag-stand out masyado, kaya okay lang. So that's what makes the Vios the best-selling vehicle and not the Corolla Altis. Munti ko na palang makalimutan. So aside sa mas mataas ng dihamak ang price point ng Altis sa Vios, yes, it's a better car pero mas mahal, kaya justifiable na mas mahal siya. Ang isang kailangan i-consider din is yung long-term cost of ownership. So number one na isipin mo dito is yung pagkapalit ng gulong. Yes, mas pogi ito, mas malaki kasi siya, pero mas mahal din ang kanyang gulong. So kakapalit lang nitong gulong na to a couple of months ago, 4,400 ang isang pirasong gulong nito. Unlike sa Vios dati, around 3,800 lang yun kung tama ang pagkakatanda ko. So times 4, that difference of 600 is 2,400 rin agad sa gulong pa lang. Then even sa change oil, yung dahil mas malaki yung makina nito, sa change oil ng Vios, 4 liters lang kailangan dun. Dito sa Altis, dahil mas malaki yung makina nga niya, 5 liters. Then, other consumables na kailangan mo i-consider siguro yung mga brake pads na ito dahil mas malaki rin siya. Mas mahal yun, definitely. Then, balang araw, pero wag naman sana soon, pag kailangan magpalit na ng parts sa mga pang-ilalim, definitely, magiging mas mahal ang spare parts. Yes, magiging available naman yun dahil this is a Toyota in the Philippines, pero mas mahal ang parts ng bigger car such as a Corolla compared to a smaller car such as a Vios. But syempre, lastly, and definitely not the least, dahil this is a bigger car, yung fuel consumption na makuha mo dito on heavy, very heavy city driving na stop and go sa Manila and even some parts in the Philippines, di hamak na mas mababa ang makuha mong fuel mileage or fuel efficiency sa sasakyan na to. Yung Vios, tanda ko around 8 to 10 kilometers on a very heavy city traffic. Dito sa Altis, it's an abysmal 6 to 8 kilometers. Ganon katakaw tong sasakyan na to sa stop and go traffic. Yes, mas masaya talaga to sa highway driving. Walang sinabi ang makina at performance ng Vios compared dito. Pero on the city driving na most of us are in naman, sobrang beneficial ng pagkakaroon ng maliit na sakyan, maliit na makina kasi mas masakit or mas less yung sakit sa bulsa when you are going to the fuel station. A little fun fact before matapos ng video na to. So, nung 90s and even early 2000s, medyo malaki na ako ng konti nun, nakikita ko ni masakyan. Fun fact, ang Corolla, ang choice of taxi sa Pilipinas, sa mga panahon na yun. Naabutan ko, meron kaming XE dati, may GLX ata nun, and meron pang, I forgot the other versions, pero XE tanda ko, yun yung mga usually XL pala. XL yun kasing manual, yun yung mga, or XE nga ben, I can't recall, pero XE or XL, XLE may XLE pa nga tama dati. Yun yung mga taxis of choice sa Pilipinas, lalo yung manual kasi mas mura talaga ang manual compared sa automatic. And mas, nung panahon na yun, mas tipid daw siya. Well, hindi na totoo ngayon masyado yun. Pero even at that time, Corolla pa rin ang choice of taxi sa Pilipinas. And even now, nung pumunta ako sa Thailand early this year, nakita ko, naaliw ako. Yung mga taxi nila, Corolla, hindi Vios. Parang personal car nila yung mga Yaris nila ron. And so, together with the Vios, Innova yung katandem na taxi nila. So sa atin, Vios and Avanza. Sa Thailand, dahil medyo mas maulad sila sa atin ng konti, the Corolla, Altis, and the Innova, yun yung kanilang taxis of choice. So kung ginagawang taxi ang Corolla sa ibang bansa, that makes it very dependable, reliable, and quality siguro sa patingin din ng ibang tao. And yes, it's a common car sa ibang bansa. Hindi lang natin na-appreciate yun sa Pilipinas kasi nga Vios Nation tayo. Pero that kind of numbers, that kind of sales really translates and says something about its quality, dependability, and reliability. And maybe lastly to add, dahil ikaw ay nasa Pilipinas,
wala kang poproblemahin sa spare parts, sa after sales, and even sa mga mekaniko na kailangan mag-ayos ng iyong Toyota. That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover na nagsasabing keep calm, drive safe, and stay awesome.